Hi guys, Jendosi here. Mag-join na kayo sa membership natin para makita nyo agad yung sunod na part. Para maka-join kayo, click nyo lang yung unang link sa description. Malaking help to guys para mag-animated na yung stories natin. Yun lang at balik na tayo sa kwento. Zoe, si Josh nga pala, anak. Naalala mo siya? Hello. Nginitian ko siya. Ang layo ng itsura at approach niya kumpara nung una ko siyang nakita. Kahit bagong gising siya, nakangiti siya. Di gaya ng dati na ang sungit-sungit niya tignan. Nako, nung mga bata kayo, dito kayo madalas maglaro sa bahay. Baka hindi mo na masyadong maalala kasi sobrang liliit nyo pa nun. Baka nga po, tita. May kailangan ka, anak? Nagugutom ka? Hindi po. Iinom lang po sana ng tubig. At tatambay lang po sana sa sala. O sige, anak, upo ka muna dyan. Ikukuha kita ng tubig. Kamusta pakiramdam mo? Ayos lang naman. Pero wala akong maalala. Kahit ako? Naalala ko onti dati yung paglalaro dito pero hindi na masyado. Ang tagal na rin kasi. No, I mean, itong ako ngayon, hindi mo naaalala? Hindi eh. Bakit? Nagkita na ba tayo before? Oo pero never mind. Tita, pwede ko po kayo makausap? Ano yun, anak? Tita, ako po yun. Ang alin? Yung dapat kikitain niya sa lagoon. Kaya po pala nung last time na nagkita kami, hindi niya ako maalala. Paano ikaw? Hindi nyo natandaan ng isa't isa? Hindi po. Nagkakilala ka lang kami accidentally dun sa lagoon na dapat masusundan. Pero hindi na po nangyari. Teka, Diyos ko, sumasakit ulo ko. Sorry tita. Hindi ko po alam ganito nangyari. Gusto ko po sanang tulungan siya hanggang sa makakaya ko. Ang sabi ng doktor ay huwag siyang pipilitin makaalala or ma-stress. Pero pwede natin siyang tulungan by bringing her sa school or anywhere na makakaalala siya. Kahit po unti-unti. I'll make time, tita. Tutulungan ko po kayo at si Zoe. Pero huwag mong pipilitin, iho ha. Hayaan mong dumating naturally lang. Ang mahalaga, maramdaman niyang nandyan ka. Merong some part of me na nagigilty dahil ako dapat kikitain niya dun eh. Kung hindi ko ba siya inaya magkita, hindi mangyayari to. Hindi ko alam kung guilt or awa mararamdaman ko for Zoe. Pero gusto ko siyang matulungan. Sinabi ko kay Tita May na tutulungan ko si Zoe makaalala araw-araw nang hindi pinipilit. Kaya ito ako ngayon, papalapit sa kanya habang nakaupo sa bench sa lagoon. Zoe! Who are you? I'm Josh. Mag-isa ka lang? Yeah. Pwedeng makiupo? Sure. Hindi ko rin naman alam kung dadating pa yung kikitain ko dito. Bakit naman? I don't know. Pero at least nandito ka. Pwede magkwento ng nakakatawa? Sure, go lang. I'm all ears. Alam mo ba, every 5 p.m., may naalala kong dapat kitain dito. And every time, I would come here pero wala namang dumadating. Parang lagi lang ako nag-aantay. Ano nakakatawa dun? Mukha akong tanga eh. What if ako pala yun? Alin? Yung kikitain mo. Hindi nga. Just kidding. Visit. Pero alam mo, magaan pakiramdam ko sa'yo.
Umupo ako sa katabing bench kung saan nakaupo si Zoe. Excuse me? Yes? May imi-meet ka ba dito today? Wala. Tambay lang. Ganun ba? Bakit? May inaantay ka? Oo, kaso mukhang di na dadating eh. Di, tayo na lang magkita. Baliw. Seryoso? Gusto mo magkape? Walk? Pero, gaya ng unang araw, tinanggihan niya ako. Same bench, same time ulit. Pangatlong araw na pero wala pa rin progress. Miss, Bakit? may dumi ka sa muka. Ha? Saan? Joke lang. Mukha ka kasing malungkot eh. Ano naman? By the way, I'm Josh. Nag-offer pa ako ng kamay. Tinignan niya lang ako at hindi pinansin. Sungit? I don't talk to strangers. Ice cream? Inoffer ko sa kanya yung ice cream na hawak ko. Dalawa to. Tag-isa talaga kami. No thanks, may iniintay ako. Ako ba yun? Siyempre hindi. Hindi nga kita kilala. Ako, hindi kita paghihintayin. Pero hindi ikaw eh. Anong magagawa ko? Imagine nyo, araw-araw siyang ganyan. Ang sungit, sobra. Paano na kami bubuo ng memories kung susungitan niya ako araw-araw nito? Miss, pwedeng magtanong? Yes? Alam mo ba saan yung direction papuntang Fine Arts Building? Sa left ka sa may kanto, then unang liko, mag-right ka dun. Ha? Hindi ko nagets. San banda? Samahan na nga lang kita. Mukhang di naman dadating yung kikitain ko. Pagkarating namin ng building, huminto siya at nagbabay na. Oh, alright. Thank you. Sorry, ano name mo? Zoe. Ayun. Thank you, Zoe. Tumalikod na siya sa akin kaya tinawag ko ulit. Zoe! Nakakaya naman, sinamahan mo pa ako dito. To return your kindness, pwede ba kita i-treat? Coffee, dinner. Okay lang. No need. Maliit na bagay lang naman yun. Come on. I beg to disagree. Tara. Sige na nga. Gutom na din naman ako eh. Tita May, medyo nagiging okay na siya sa akin kahit konti. We just had dinner ngayon. Nakikita ko nga. Thank you, Josh. Hindi mo alam kung gaano kahalaga tong ginagawa mo. Wala po yun, tita. Kahit alam mong baka hindi ka niya maalala bukas. Opo. Basta ako, araw-araw ko pa rin pong pipiliin na makaalala siya. Kahit pa kinabukasan, walang kasiguraduhan. Malayo pa lang, kita ko na si Zoe. Sa araw-araw na nagkikita kami, hindi nababawasan yung ganda niya sa paningin ko. At pakiramdam ko, nahuhulog na ako sa kanya kahit alam kong mali. Hi! Yes? Teka lang. Kakaiba ngayong araw ah. Siya unang bumati sa akin. Naaalala niya na kaya ako? Josh, right? Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.